Hi, ako si David. Hindi ako tamad, marami akong pangarap. Hindi ko lang alam kung paano ko aabutin ang mga bagay na iyon. Pero tara, samahan niyo ako sa mga bagay kung saan ako masaya. Dito nga, sinimulan ko ng tasahan ng mga lapis ko at ihanda ang mga art materials ko. At sinimulan ko na rin agad ang pagdodrawing ko. At dito nga, makikita nyo na nag-i-enjoy talaga ako. Inuuna ko yung mata dito at dinadahan-dahan ko siya. At yung drawing pala na ito, ipinagawa sa akin ng kaibigan ko at ang dati kong schoolmate para daw sa kanilang 7th anniversary ng girlfriend niya. Wow, sana all. Mapara na all ka na lang talaga. At dito nga, nakikita nyo nag-i-enjoy talaga ako sa paggawa nito. Pero ang plot twist dito is masisira ko yung drawing. At bilang isang artist, isang napakalaking kasalanan ang magmadali ka sa portrait nito. At dito nga, medyo ganun yung nangyari. At hindi ko napansin na nagmamadali ako. At dito, nakikita ko yung resulta na hindi ako magiging satisfied talaga. Pero dahil nga, pagod na ako at inaantok na ako, ay pinagpabukas ko na lang ito at natulog ako. Kinabukasan nga, ayan, dinatnan ko ng ganyan yung table ko. Pero iniwanan ko talaga na ganyan yung table ko. At sinimulan ko na munang isort yung mga gamit ko. Ilagay ko sa organizer yung mga lapis ko. At yan, inuunti-unti ko siyang ayusin. At dito nga, ayan, tinanggal ko na muna yung drawing. At dito, yung mga nakakalat ay tinabi ko na. Hindi ko nga akalain na magiging ganito yung resulta ng table ko. Dahil sobrang kalat niya at sobrang dumi niya. So, nagsisisi nga ako kung bakit kulay puti yung table na binili ko. Dapat pala kulay itim yung table na binili ko. So, dito, binrush ko lang siya. At after ko siyang i-brush, ay binuhusan ko lang siya ng joy na may tubig. At dito, lalagyan ko lang din siya ng alcohol at pupunasan ko. Ganun na yung ginawa ko sa paglilinis ng table ko. At dito nga, naisip ko na hindi na ako dito gumawa sa may table ko. Hindi sa baba na lang ako gagawa. At after nga nito, magagawa ko pang videohan yung naging resulta ng paglilinis ko. Akala ko nga drawing lang, pero bakit may paglilinis pa? Ayan, so yan nga yung naging resulta. Ayan, malinis na ulit yung table ko. At after nga nyan, agad ko na rin sinimulan ulit yung pagdodrawing ko. Dito nga, dinahandahan ko na siya. Inuna ko yung mata at dito dinahandahan ko yung paglalagay ng eyebrows o ng kilay. Dito dahan-dahan ko rin nilalapat yung mga charcoal para hindi ako magkamali ulit. Dito nga, kabilang mata na yung ginagawa ko. Kaya makikita nyo kung paano ko dinahandahan yan. At yan, boom, tapos na yung kaliwang mata. And after nga neto, ito yung naging resulta. Ayan. So, nasatisfied nga ako. And next dito is yung ilong na. Itong ilong nga is medyo crucial para sa akin dahil ito yung magbibigay ng balance sa itsura ko sa mukha ng isang portrait. At dito, natuwa naman ako dahil okay naman yung naging resulta. Hindi ako professional pero I'm just doing my best. So, yan. Dito nga, para ako nag-tutorial kung paano nga ba gumawa ng labi. Mag-drawing ng labi. So, dito, manipis lang na lapis sa una, then papatungan mo lang ng iba't ibang kapal ng lapis. And then kapag okay ka na, meron ka ng base, ay lalagyan mo na ito ng charcoal o papatungan mo na ng charcoal. Tingnan nang bahala magbura ng mga excess na charcoal. At dito, matutuwa nga ako sa naging resulta dahil nagmukha ka talaga siyang realistic na labi. Ay, at dito nga, dinahandahan ko na lang din yung paggawa sa tone ng mukha dahil ito yung isa sa mga pinaka-crucial na paggawa. So, ayun nga yung preference ko. Yung singil ko nga dito is napakamura lang. So, kung gusto nyo magpagawa is PM nyo lang ako. At dito, yan, hindi ko na na-videohan yung paggawa ng buhok pero dito medyo may konti. At yan, pinirmahan ko na siya. At dito yung pinaka-satisfying part is syempre yung pagtatanggal ng masking tape. At sana matuwa dito yung kaibigan ko at yung girlfriend niya. And happy anniversary sa kanila. At ito na nga naging final result ng pagdodrawing natin. Ayan. At ito na nga ang itsura niya kapag naka-frame. At di nagtagal, dumating na rin yung kaibigan ko na nagpagawa nito para sa 7th anniversary nila ng girlfriend niya. At agad ko na rin naman itong ibinigay sa kanya. At dito nagkaroon lang kami ng konting kamustahan. At naway matuwa ang girlfriend niya sa regalo niya neto. At hindi nga ako nagsisi dahil natuwa naman talaga. Ito ang sinabi nila. Yun lang, maraming salamat.